Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Mapagpalang umaga po. Tayo po ay samahan po ninyo ako sa pagsamba sa umaga pong ito. Sa mga taga-Baliwag, nawa po ay patuloy nating dalangin sa Panginoon na magsama-sama po tayong muli ngayong umaga pong ito upang magpuri at magsamba sa ating Panginoon. Tayo po'y umawit sa Panginoon at alam ko po meron kayong mga himnaryo sa inyong mga tahanan. Tayo po'y umawit sa ating mga himnaryo. Kung meron na po kayong mga himnaryo sa inyong mga tahanan, may pagbukas po kayo sa akin sa himno bilang 193. Himno bilang 193 sa ating page 190 sa ating pong mga himnaryo. Nais mo bang maibsan ang pasan? Nais mo bang maibsan ang pasan? Ready, sing! Nais mo bang maibsan ang pasan? Makapangyarihan ang dugo. Nais mo sa salay magtagumpay. Dugo'y may kapangyarihan. Ang dugo'y may kapangyarihan. Ang dugo niyang mahal. Ang dugo'y may kapangyarihan. Ang dugo ni Kristong banal. Nais mo bang magwagi kang tunay? Makapangyarihan ang dugo. Sa kalayawan kapalaluan, dugo'y may kapangyarihan. Ang dugo'y may kapangyarihan. Ang dugo niyang mahal. Ang dugo'y may kapangyarihan. Ang dugo ni Kristong banal. Nais mo ba ang puso'y dumalisay? Makapangyarihan ang dugo. Ang batik na sa salay mahugasan. Dugo'y may kapangyarihan. Ang dugo'y may kapangyarihan. Ang dugo niyang mahal. Ang dugo'y may kapangyarihan. Ang dugo ni Kristong banal. Nais mo ba ang puso'y malingkay? Makapangyarihan ang dugo. Ang batik na sa salay mahugasan. Dugo'y may kapangyarihan. Ang dugo'y may kapangyarihan. Ang dugo ng mahal. Ang dugo'y may kapangyarihan. Ang dugo ni Kristong banal. Nais mo bang maglingkod sa hari? Makapangyarihan ang dugo. Mabuhay kang nagpupuring lagi. Dugo'y may lakas na tangi. Ang dugo'y may kapangyarihan. Ang dugo niyang mahal. Ang dugo'y may kapangyarihan. Ang dugo ni Kristong banal. Sunod po natin ang 206, masaya ang araw ng Panginoon. Himno bilang 206. Masaya ang araw ng Panginoon, masaganang pagpapalay mayroon. Tanggapin natin ngayon ang hindi maparol sa landas nating tinatalunton. Ang buhay ay may galak, ang buhay ay may galak. Puso natin ibukas sa ating tagapagligtas at ligaya yating hanggang sa wakas. Sandaling itigil ang mga gawa. Araw na ito ay tanging dakila. Tayo'y magpakumbaba sa harap ng lumika. Tayo ay magpuri at mga katwa. Ang buhay ay may galak. Ang buhay ay may galak. Puso natin ibukas sa ating tagapagligtas at ligaya yating hanggang sa wakas. Pagmasdan si Kristo sa pagkadipa, sa lahat ng tao'y nagaanyaya. Tinig na may pagsinta, may patawad na badya, tayo'y magsilapit ngayon sa Kanya. Ang buhay ay may galak, ang buhay ay may galak. Puso natin ibukas sa ating tagapagligtas at ligaya yating
hanggang sa wakas. Maligayang tunay araw na ito, na ibinukod sa buong sanlinggo. Maghandog ng totoo, ng biyaya'y mata mo, upang lumigaya dito sa mundo. Ang buhay ay may galak, ang buhay ay may galak, puso natin ibukas sa ating tagapagligtas, at ligaya'y ating hanggang sa wakas. Tayo po'y manalangin. Salamat, Panginoon, sa inyong biyaya at sa inyong pagpapala na kami ay inyong binigyan ng pagkakataon na makalapit po sa inyo. Aming Panginoon, dalangin namin, nawa ay maging pagpapala po sa pagsamba sa umaga pong ito at maging karapat-dapat po kami sa inyong banal na harapan. Ito pong aming samat dalangin, sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat, lalo na po sa ating mga taga-Baliwag Mission Church. So ngayon pong umaga pong ito, tayo po ay dumako sa pagbasa ng banal na kasulatan. Kung meron po kayong mga banal na kasulatan, makipagbukas po kayo sa akin sa Mateo chapter 11 verse 28 to 30. Mateo chapter 11 verse 28 to 30. Kung nakuha na po, ganito po ang sinasabi, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at nabibigat ang lubha sa inyong pasanin, at kayo bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at sundin ninyo ang aking mga ituturo, sapagkat ako'y maamo at mapagkumbabang loob. Matatagpuan ninyo sa akin ang kapahingahan, sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibinibigay ko sa inyo. Pinagpala ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mga banal na salita. Tugong awit po. O kasulatang banal, galing sa kalangitan, sa iyo'y nalululan, katotohanang tunay, aral mo'y kaligtasan, naming makasalanan. Tayo po ay dumako sa dalangin pastoral. Tayo po'y manalangin. Aming Panginoon, salamat po ng marami sa inyo. Nagpapasalamat po kami at nagpupuri sa umaga pong ito. Dinadakila, Panginoon, at tinataas ang iyong banal na pangalan sa buhay po namin, Panginoon. Dalangin namin sa inyo sa umaga pong ito ang aming pagsamba at paglilingkod, Panginoon, naway maging matagumpay. Nawa, Panginoon, kayo ang maghari sa aming mga puso't isipan upang ang inyong mga mensahe, Panginoon, ay tumimo sa aming mga puso't isipan upang, Panginoon, magawa namin ito sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. Dalangin namin sa inyo, Panginoon, sa umaga pong ito, ang lahat ng aming kapatiran, Panginoon, sa Baliwag Mission Church. Sila man, Panginoon, ay abala sa kanilang mga ginagawa. Kayo, Panginoon, ang magpaalala sa kanila na ang araw na ito ay araw ng pagsamba at araw ng paglilingkod sa inyo. Salamat din, Panginoon, sa mga kapatiran, Panginoon, na nandyan upang maglingkod sa inyo, Panginoon, sa umaga pong ito. Salamat din, Panginoon, sa umaga pong ito. Nadalangin namin sa inyo, Panginoon, ang lahat ng aming mga naisin, Panginoon, sa aming pamumuhay bilang isang Kristiyano. Nawa, Panginoon, ay masumpungan nyo kami, Panginoon, na lumalakad, Panginoon, sa inyo at maging karapat-dapat, Panginoon, sa araw-araw na aming pamumuhay. Humihingi, Panginoon, kami ng kapatawaran sa lahat ng aming mga nagawang mga kasalanan, at nawa, Panginoon, dinggin nyo po ang aming Panginoong hiling at ang aming samo, Panginoon, sa inyong banal na harapan. Dalangin din namin sa inyo, Panginoon, sa umaga pong ito, ang bumubuo, Panginoon, ang lupong pamunuan ng Baliwag, Panginoon, Mission Church. Kayo, Panginoon, ang siyang magbigay sa kanila, Panginoon, ng karunungan na nagbumula sa inyo. Ano man, Panginoon, ang hadikain nila, kanilang mission at goal sa kanila, Panginoong iglesia, Panginoon. Nawa, Panginoon, kayo ang magbigay sa kanila ng karunungan at patuloy, Panginoon, ang kapayapaan at patuloy, Panginoon, na katatagan sa kanilang pananampalataya at maalab, Panginoon, ang paglilingkod. Nawa, Panginoon, ang kanilang pananampalataya ay patuloy niyo pong pag-alabin at ang kanilang paglilingkod, Panginoon, ay patuloy niyo po, Panginoong pataasin, Panginoon, upang sa kanilang, Panginoong, paglilingkod, kahit man, Panginoon, sa ganitong mga sitwasyon, kanila, Panginoon, nakikita ang inyong presensya, nakikita, Panginoon, ang inyong banal na kalooban. Dalangin din namin sa inyo, Panginoon, ang mga pamilya, Panginoon, sa Baliwag Mission Church.
Kayo, Panginoon, palagi ang magbigay sa kanila, Panginoon, ng kaligtasan, maging, Panginoon, ang kanilang mga asawa, ang kanilang mga anak na nagtatrabaho, Panginoon. Ibigay niyo sa kanila, Panginoon, ang pag-iingat, lalong-lalo, Panginoon, ingatan niyo po sila, ilayo, Panginoon, sa mga sakit at karamdaman, lalong-lalo, Panginoon, sa virus na kumakalat ngayon. Salamat na din, Panginoon, sa mga pagpapala na nararanasan nila, Panginoon. Salamat din, Panginoon, sa mga biyaya at hindi niyo sila, Panginoon, pinagkukulang sa araw-araw nilang, Panginoon, pamumuhay. Dalangin din namin sa inyo, Panginoon, ang lahat, Panginoon, ang kapatiran, Panginoon, ng buong kalaganapan, Panginoon, ng Yemilip, maging, Panginoon, sa mga manggagawa, Panginoon, ito, kayo ang siyang magbigay sa amin, Panginoon, ng karunungan upang magawa po namin, Panginoon, ang aming paglilingkod at aming ministeryo, Panginoon, ng may kababaang kalooban, Panginoon. Salamat din, Panginoon, sa umaga pong ito. Kami nagpupuri at nagpapasalamat sapagkat nagsama-sama pong muli kami kahit sa ganito, Panginoon, sitwasyon, sa live lang, Panginoon. Alam po namin, Panginoon, nandyan kayo upang samahan kami sa aming paglilingkod at sasamahan, Panginoon, sa lahat ng panahon ng aming pamumuhay bilang isang Kristiyano, Panginoon. Turuan niyo kami lagi mapagkumbaba at turuan niyo kami palagi, Panginoon, nandyan upang tingnan, Panginoon, ang aming mga sarili upang sa araw-araw na pamumuhay namin, Panginoon, sa aming paglakad dito sa mundong magulo, kayo, Panginoon, ang aming naitataas at nagiging karapat-dapat po kami sa inyong banal na harapan. Salamat po ng maraming sa inyo. Dalangin din namin sa inyo, Panginoon, ang lahat ng bumubuo, Panginoon, ng nasa itaas, Panginoon, ng aming iglesia, ng Yemilip, Panginoon, sa pangunguna, Panginoon, ng aming obispo, Noel Abiog, Panginoon. Kayo ang magbigay sa kanila, Panginoon, ng karunungan at ang kanila, Panginoon, ministeryo ay lalo pang inyong, Panginoon, pag-alabin. Salamat din, Panginoon, sa lahat ng mga manggagawa, Panginoon, simula sa mga pastor at diakonesa at sa lahat, Panginoon, ng mga misyonero. Kayo palagi ang magbigay sa kanilang pag-iingat, sa kanilang mga pamilya, Panginoon. Ang dalangin namin sa inyo palagi ay ang pag-iingat at kaligtasan, Panginoon, ng aming buong pamilya. Salamat din, Panginoon, sa mga pagpapala na aming nararanasan. Nawa, Panginoon, ibalik niyo po sa mga taong nagiging instrumento ang mga pagpapala pong ito, Panginoon. Salamat po, Panginoon, ng maraming. Sa umaga pong ito, ang katagumpayan, ang aming maranasan, Panginoon, ito pong aming samat dalangin sa matamis sa pangalan ni Jesus, na aming sariling tagapagligtas. Amen at amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po ngayon ay darako sa mensahe ng buhay na may pinamagatang pong pasanin ang pamatok. Bakit kailangan natin pasanin ang pamatok? Bawat isa sa atin po ay may kanya-kanyang pasan na binubuhat. Ganito ang buhay natin lahat, mayaman o mahirap, bawat isa sa atin ay mayroong sinasalunga. At kailangan ng pagtitiis at pagtitiis para mapagtagumpayan ang pasaning ito. Mahalagang maunawaan natin ang mga uri ng pasan na binubuhat natin at kung ano-ano ang mga layunin nito sa atin. Sa panahon po natin ngayon, nararanasan natin ang kagibatan ng ating sitwasyon. Nahihirapan tayong kumilos dahil sa nangyayari sa ating kapaligiran. Ngunit sa kabila po nito, meron tayong Diyos na nagpapasa ng lahat ng ating mga paghihirap. Binibigyan tayo ng Diyos ng pagkakataon para makita natin. Kahit sa nahihirapan tayo sa ating mga sitwasyon, but still, ang mga tao ay mga mananampalataya sa kanila ay kuminsan ay binabaliwala lang ito. Kaya tayo nahihirapan makita ang itinuturo sa atin ng Diyos sa panahon natin ngayon. Sa umaga pong ito, dalawang bagay lamang po ang nais kong ibahagi sa inyo. Nawa po ay bigyan natin ng pansin at bigyan natin ng pagkakataon ng salita ng Diyos sa ating mga puso sa pagkakataon pong ito. Paano natin papasanin ang pamatok? Una po sa pamamagitan ng pagtanggap sa Kanya. Sa pamamagitan ng pagtanggap sa Kanya. Bawat araw ay binibigyan sa atin ng Diyos na masasabi nating hindi madali. Kailangan nating malampasan ang bawat araw na ito. Ngunit, wag naman sana nating isipin na tayo lamang ang nakakaranas ng mga bagay na ito. Maging ang lahing Israel, noong araw ay nakakaranas nito. Ang mga naunang Kristiyano ay naranasan din ang mga ito. Akala kasi natin, tayo lang ang nakakaranas ng mabibigat na pagsubok sa buhay natin. Noong ako po ay nakaranas ng pagsubok na ito sa aking buhay, wala na akong ibang inisip, kundi parang ako lang ang nakakaranas ng mabigat na pagsubok. Dahil iniisip ko na sumusunod naman ako sa Kanya, pero bakit ganito ang nangyari? Pero binigyan ako ng Diyos ng karunungan para makita
ang kanyang layunin sa akin. Sabi ko sa sarili ko, paano na lang yung iba na mas malala ang nararanasan sa akin? Yung ibang may sakit na mas malala sa akin. Yun ang aking isip. Kaya sobrang pasalamat ko sa ating Diyos. Dahil sa bagay na ito, ay itinuro sa akin ng Diyos na maging tayo bilang mga mananampalataya. Tingnan natin, bakit ano ang itinuturo sa atin ng Diyos sa mga pagsubok na dinaranas natin sa ating buhay ngayon. Pagtanggap sa Kanya, ang susi ng lahat, upang makita natin ang Kanyang kahabagan sa bawat isa. Opo, mahirap ang buhay, mahirap ang sitwasyon natin ngayon. Lahat po tayo nakakaranas ng pagsubok, at wag po nating isipin na tayo lang ang pinakamay mahirap na pagsubok na nararanasan natin. Sabi nga po, hindi magbibigay ang Diyos ng kahirapan sa buhay natin o pagsubok na di natin kayang lutasin. So ang Diyos ang nagbibigay ng pagsubok sa atin, kayang-kaya natin itong lutasin kung kasama natin siya. Ang Diyos ang nabibigay ng pagsubok na di kayang lampasan ng lahat ng kanyang mga anak. Tinuturo lang sa atin na tanggapin natin siya bilang Diyos sa ating puso. Napakagaan po ng pamatok na nais ng Diyos sa ating pasanin. Maunawaan natin nawa kung ano ang ibig sabihin ng pamatok na gusto nating pasanin ng ating Panginoon. Sapagkat sa kanyang piling, makikita natin ang kagaanan ng buhay. Sino po ang mayroong kagaanan ng buhay ngayon? Meron pong nakakain sa araw-araw. Meron pang ang merienda. Magaan na po yun. Sino po ngayon ang nagkakaroon ng sweldo sa buwan-buwan? Napakagaan na po ng buhay na yon. Isang biyaya at pagpapala ng Diyos yun. Sino po ngayon lagi ang nagpapasalamat sa tuwing tayo ay nagigising at pinahihiram ng Diyos ng buhay at lakas? Isang kagaanan na ng buhay yon para bigyan natin ng pasalamat at pagpupuri ang ating Panginoon sa umaga pong ito. Naunawaan natin si Jesus na ang mga pasanin at nararanasan natin sa ating sanlibutang ito, naunawaan natin din ang mabibigat na pamatok ng kasalanan kung ito ay nararanasan nating mga tao. Ang kasalanan ay mayroong kapangyarihan upang sirain kung ano ang nais ng Diyos at ipagkaloob sa atin. At ito yung wagas na dalisay at pakikipag-ugnayan sa Kanya. Sinabi ni Jesus, laksan natin ang ating mga loob dahil mapapagtagumpayan niya ang sanlibutan. Mababasa po natin ito sa John chapter 16 verse 33. Ano po sabi doon? Sinasabi ko ito sa inyo upang kayo magkaroon ng kapayapaan sa pakikipag-isa sa akin. Magdaranas kayo ng pagkapighatian sa mundong ito, ngunit tibayan ninyo ang inyong loob. Napapagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Sa katotohanan ito ay hindi natin kailangan pasanin ang mabibigat na pasanin sapagkat pinasanan ng Diyos ng ating Panginoon Kristo. Kapag iniisip natin ang pamatok, karaniwan ang nasa isip natin ay pakikipag-alipin o paglilingkod. Hindi natin ito kailangan pang ulitin ang mga ito. Mga kapatid, binigyan natin pansin kung paano natin papasanin ang pamatok sa pamamagitan ng pagtanggap sa ating Panginoon. Bilang ating sariling tagapagligtas, bilang ating Diyos sa ating buhay, wala tayong ibang isipin kundi bigyan ng pagkakataon ng Diyos na pumasok sa ating puso upang ang lahat ng ating mga pasanin sa buhay ay magiging magaan lamang. Opo, lahat tayo nakakaranas ng problema, mahirap man o mayaman, anak man ng Diyos o hindi, mananampalataya man o hindi, lahat po tayo nakakaranas ng problema sa mundong ito. But may sekreto po para natin mapagtagumpayan ang lahat ng mga pasanin sa buhay. Una po ay tanggapin natin siya sa buhay natin. Paano natin mapapasanin ang pamatok? Ito po yung pangalawa, sa pamamagitan ng pagsunod sa Kanya. Sa pamamagitan ng pagsunod sa Kanya. Sabi po rito sa Mateo chapter 11 verse 28, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at nabibigat ang lubha sa inyong pasanin at kayo bibigyan ko ng kapahingahan. Ano ang kalagayan ng taong nababalisa at nagugulimahanan? Nagugulimahanan po ba kayo sa umaga pong ito? Meron po ba kayong marami po ba kayong iniisip ngayong araw na ito? O sino po ang nag-iisip ngayon na ano ang ulam ko mamayang tanghali? Sino po ang nag-iisip ngayon? Ang biyaya po ng Panginoon ay sapat. At ang pagpapala ng Diyos at pag-ibig ng Diyos
ibinibigay niya sa bawat araw ng pangangailangan natin bilang mga anak niya. Amen po. Ang tao ay abala sa pagharap sa mga alalahanin sa buhay. Hindi nakikita ang mga senyales ng pagkilos ng Diyos sa kanyang paligid. Maraming mga taong abala sa pagharap sa mga inaakala nilang mahalaga sa buhay tulad ng kanilang kakainin o kaya damit na isusuot o wala namang gustong makamit. Ang mga bagay na ito ay nagtutulak sa tao ng kaabalahan kaya't hindi niya napapansin ang senyales mula sa langit upang maging maayos ang buhay niya. Hindi niya nakikita ang maliliit, ngunit tuloy-tuloy ang pagpapahayag ng pag-ibig ng Diyos sa kanya na ipinapakita ng kanyang kapwa sa panahon ng kanyang pangangailangan. Minsan ho kasi, hindi natin napapansin yung mga maliliit na bagay na ibinibigay ng Diyos. Katulad ng halimbawa, kung minsan ay may pagsubok tayo o may problema sa panahon natin ngayon, may mga kapwa tayo na tumutulong sa atin pero minsan hindi natin napapansin yon. Dahil nga, meron tayong mas gustong asamin sa buhay natin na mas malaki na gusto natin. Pero naisip po ba natin yung mga taong tumutulong sa atin kahit sa maliliit na bagay, naipagpapasalamat natin sa Diyos? Kung minsan po kasi natin, binabaliwala ho natin. Kung minsan naman, para bang wala lang sa atin. Dahil ang iniisip nga po natin, yung mas gusto ko, yung inaasahan ko na maasam ngayong araw na ito. Katulad ng mga bagay na halimbawa, gusto ko ng pera. Pero ang dumating sa akin ay pagkain. Yung ba ay hindi natin napapansin? Kung minsan kailangan natin bigyan ng pansin ang mga bagay na yun. Ipagpasalamat natin sa Diyos sapagkat isang pagpapala sa atin na binigyan tayo ng pagkain kaysa doon sa inaasam natin na mas malaki. Nakakamit lamang natin ang pamatok na binibigay sa atin ng Diyos kung tayo marunong sumunod sa Kanya. Ito ang itinuturo sa atin ng Diyos. Lumapit sa Kanya at gawin ang Kanyang mga utos. Isa sa mga bagay na kung bakit tayo nahihirapan na maunawaan ang sitwasyon natin ngayon. Dahil iyon sa ating mga iniisip araw-araw. Na akala natin walang maitutulong sa atin. Maging ang ating mga nagagawang kasalanan, kaya nahihirapan tayo sumunod sa Kanyang mga utos. Dahil sa ating mga nagagawang di karapat-dapat sa Kanya. Isa po yan sa mga nahihirapan tayo kung bakit di natin natatanggap o hindi natin nararanasan ang presensya ng Diyos. Dahil sa ating mga pag-iisip na mga kung ano-anong bagay. At dahil sa ating mga nagagawang mga kasalanan at di nagiging karapat-dapat sa harapan ng Panginoon. Hindi natin nararamdaman na katuwang natin ang Diyos sa ating mga dalahin. Pakiramdam ng tao, abala sa paghaharap sa mga alalahanin sa buhay, nakala niya pasan niya ang daigdig. Napakahirap naman po nun. Simula po ako nagkasakit, una naisip ko na pasan ko nga ang daigdig. Pero may binigay sa akin ng Diyos na karunungan upang maunawaan ko yun. Hanggang sa nakita ko yung kalooban ng Panginoon na ito ang nais sa akin ng Panginoon. Tinuturuan tayo ng Diyos na paluin sa araw-araw. Ito ay isang palo o isang pagsubok na masasabi nating kailangan natin mas lalong maging matatag sa buhay natin. Lalong-lalo na sa sitwasyon po natin ngayon. Pero sabi nga po rito, samantala kung natututuhan lamang niya na magtiwala at isuko ang kanyang buhay sa ating Panginoon, ang alalahanin niya ay mapapalitan ng kapayapaan. Yes po, ito yung naging kapalit sa buhay ko. Ang kapayapaan ang naranasan ko. Sa araw-araw ng pagpunta sa ospital, na nag-aalala ka palagi na baka mahawaan ka ng virus ngayon, dahil maraming pasyente sa labas ng Bernardino ng hospital. Pero yung kapayapaan ng Diyos ang nararanasan ko. Hindi pag-aalala, hindi kung ano-anong iniisip, kundi kapayapaan ng Diyos at presensya niya ang kanyang nararanasan. Mararanasan niya ang mga pangangailangan niya ay pagkakaloob ng Diyos bago pa man ito nating hingin sa Kanya. Kung ganito ang kalikasan ng Diyos sa ating sinasamba,
bakit pa tayo mag-aalala? Bakit ka pa nga naman mag-aalala? Kung sa araw-araw ng buhay natin ay nakakakain tayo, kung sa araw-araw ng buhay natin ay nabubuhay tayo at pinahihiram tayo ng Diyos na sa umaga ng buhay at lakas at nakakapagtrabaho tayo, bakit tayo kailangan mag-alala? Asahan natin na tutulungan tayo ng Panginoon bilang kanyang mga anak. Nais ng Diyos na tayo ay lumapit sa araw-araw, sundin ang kanyang mga utos at bigyan ng pagkakataon ang buhay natin sa Kanya. Ibigay upang ang lahat ng ating mga alalahanin ay magiging magaan sa pamamagitan ng pagpapasa ng kanyang pamatok. Tandaan po natin ito, hindi mo mararanasan ang dakilang kapayapaan ng Diyos kung ikaw ay laging iniisip ang mga bagay-bagay sa buhay. Mararanasan mo ito kung marunong kang sumunod sa kanyang mga utos. Paggabay ng Diyos at ng banal na Espiritu, ating mararanasan kung nagtitiwala tayo sa Kanya ng lubusan. 100% na tiwala sa Kanya ang nais niya sa bawat isa sa atin. Handang sumunod sa Kanyang mga utos. Gagabayan tayo sa araw-araw nating pamumuhay at Kanya itong ibibigay sa pamamagitan ng biyaya at pagpapala sa buhay natin. Kung marunong tayong magpasalamat sa lahat ng ating mga bagay na natatanggap at marunong tayong sumunod sa kanyang mga utos, dito natin mararanasan ang kagaanan ng buhay at masasabi nating masarap ang mabuhay dito sa mundong kahit magulo. Nawa po ay maging aral sa atin itong bilang mga mananampalataya. Huwag po nating hayaan na tayo ay madaig ng mga alalahanin sa buhay. Ang Diyos ang bahala doon at siya ang magbibigay sa atin ng kapayapaan at kagaanan ng buhay. Sa ating pong pagtatapos, hamon po sa atin bilang mga mananampalataya, maranasan natin ang gaan ng buhay sa pamamagitan ng pagtanggap sa Kanya. Hamon po sa atin bilang mga mananampalataya, maranasan po natin ang kagaanan ng buhay sa pamamagitan ng pagsunod sa Kanya. Tandaan po natin ito, mga kapatid, sa araw-araw ng ating pagsunod sa Kanya, ay natutumbasan ito ng kapayapaan at kaginhawaan ng buhay. Palagi natin asamin ang Kanyang presensya sa buhay natin. Lagi natin iugnay ang ating sarili at sa Kanya sa bawat araw ng buhay natin upang maranasan natin ang pagpapala at tamis na mabuhay dito sa mundo. Mapagpalang umaga po sa bawat isa sa atin at nawa po ay naging hamon para sa atin bilang mga mananampalataya na tayo ay ang ating mga pasanin sa buhay natin ay ating magagawa ng magaan kung sa piling ng Diyos ating itong ibibigay ang lahat ng bagay sa buhay po natin. Ngayon po ay darako tayo sa ating mga paghahandog sa ating mga tahanan. Tayo po ay umawit sa ating Panginoon. Awitin po natin ang Give Thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. Tayo pong lahat ay tumayo para sa tugong awit. Ang matanggap yaring handog ng pusong may loob, pagpalain kaming lubos sa ngalan ni Jesus. Amen. Tayo po ay makakaupo na para sa mga pahayag na atin pong ng mga gawain po sa ating Baliwag Mission Church. Mga gawain po ng ating mga taga-Baliwag Mission Church, tuwing Friday po, meron po tayong prayer meeting alas 7 ng gabi, 7:30 p.m. Magsama-sama po tayo upang pagbulay-bulayan ang salita ng Diyos at magpanalanginan.
At sa Sabado po, next Saturday, meron po tayong Bible study ng mga kababaihan, kalalakihan, lahat po ng mga taga-Baliwag Mission Church. Magsama-sama po tayo upang magbahaginan ng salita ng Panginoon at doon po tayo magkakaroon ng paano natin may babahagi ang salita ng Panginoon. At tuwing Sunday din po, ganitong oras, 8:30 a.m., magsisimula po tayo sa ating pagsamba at nawa po'y magsama-samang muli po tayo sa ating mga paglilingkod at pagsamba sa araw-araw ng ating paglilingkod po sa ating buhay. At maging po sa ating mga iba pong mga balita, nagpapasalamat po kami at nagpupuri sa Panginoon dahil sa inyong pag-special offering din po kay Pastor David Santa Maria. Nagpupuri po tayo at nagpapasalamat. Nakarating na po sa ating national yung ating special offering. Salamat po sa mga taga-Baliwag Mission Church. Sana po ay pagpalain kayo ng Panginoon at ibalik sa inyo ang lahat ng pagpapalang ito. Maging po sa lahat ng ating mga prayer requests, mag-chat lamang po kayo doon sa ating group chat. At yung mga prayer request po ninyo ay ating ipapanalangin sa araw-araw na ating mga devotion sa devotion po tuwing gabi. Yun po. Mamaya po pala mga kabataan, alas 5:30 po, magmi-meet po tayo ng mga kabataan ng taga-Baliwag upang magkaroon ng Bible study. So yun po yung pinili nilang oras. At ito rin yung pinili nilang araw, linggo po ng hapon, upang tayo ay makapagpatuloy sa paglilingkod sa ating Panginoon. So sige po, yun lamang po ang ating mga tagubilin at ating mga balita. Tayo pong muli ay tumayo, awitin po natin ang doksolohiya. Luwalhatiin papurihan ang Ama, Anak na mahal, at ang Espiritong banal ng tanang mga nilalang. Amen. Mga kapatid, tanggapin ninyo ang di nagmamaliw at pag-ibig ng ating Diyos Ama, ang patuloy na pagliligtas ng ating Panginoong Jesucristo, ang maranasan nawa natin, at ang patuloy na kaligtasan at banal na Espiritu ay sumaatin nawa ngayon at magpakailanman. Amen at amen. 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 Magandang umaga po sa ating lahat at pagpalain po kayo sa tingatan kayo sa maghapong ito. Salamat po ng maraming. God bless po.